ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes. Pakagandang panalangin po ngayong hapon ng Miyerkules. Maraming salamat, Pastor. At sabi nga po dito, sa araw-araw na ating panalangin, hindi lamang para sa sarili natin, kundi para sa lahat. Kahapon ay para sa buong pamilya at this time naman para sa mga leader ng ating bansa at ng lahat ng bawat sektor, sapagkat napakahalaga naman talaga na ang ating pong mga namumuno ay ipanalangin para nang sa ganoon, sabi nga dun sa panalangin modelo ng magandang asal, yung ating dapat mga leader at syempre bigyan tayo ng mga leader na of course nasa pagpapala ng Panginoon at bantayan sila po yung mga leader na babantayan ng sambayanan para mapanatili ang ating pong kapayapaan sa bansa at kalayaan. So maraming salamat, Pastor, sa napakagandang panalangin na yan. At syempre pa, ito na po ang ating lucky winner ngayong pong araw na ito ng Miyerkules, February 11, 2026. Congratulations! Meron po tayong nanalo mula po sa lalawigan ng Cavite at yan po ay si Gabriel Javier. Ayan, congratulations sa Gabriel Javier mula po sa lalawigan ng
ng Cavite. At syempre, hanapin lamang po ninyo yung ating pong official Facebook page, ang MX3 3 o'clock habit. Yan po yung inyong napakinggan kanina para po sa mga mahalagang detalye. At syempre, para po sa inyo pong pagsali sa isang malinis na papel, ilagay po ang inyo pong favorite na Bible verse. At syempre, ilagay ang inyong kompletong pangalan, ang inyo pong edad, address, contact number, at lakipan nyo po ng signature. At ipasok po sa loob ng isang white legal-sized envelope, kalakip ang one single blister po ng MX3 capsule. At sa labas po ng envelope, ilagay ang MX3 3 o'clock habit at ang MBC station ng inyo pong sasalihan. So ihulog ang inyong entries sa drop boxes na matatagpuan po sa mga MBC station. So yan po yung 3 o'clock na para po dun sa ating winner ngayong araw na ito. Congratulations! Mga kaibigan, oras po natin 8 minuto na makalipas po 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon. Ngayon po ay hapon tayo ng Miyerkules, ika-11 sa buwan po ng Pebrero. It's February 11, 2026. Ayan, happy Wednesday afternoon. Simbang baklaran po tayo. Muli mga kaibigan, samahan nyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3:00 hanggang 4:00 po tayo ng hapon. Tuloy-tuloy na public service, bibigyang daan po natin. At mamaya puntahan pa rin natin yung mga naapektuhan po ng mga pagbaha dahil po sa shear line. Pero kanina, sabi nga po natin, muli po nasa linya natin ng DOST Pag-asa. Naranasan ba ng Visayas at Bicol Region yung epekto ng shear line? Kasi yan yung forecast kanina, yung mga malakas na pag-ulan. So, kumustahin natin ang ating magiging weather sa mga susunod na oras. At syempre, yung Wednesday na ulit ngayon, pa-weekend na. So, malaman natin. Puntahan natin ang Pag-asa, Sir Benny Estareja. Magandang hapon po muli. Sir Benny, kumusta ang ating weather ngayong hapon na? Hello po, magandang hapon Ms. May. Sa ngayon po, wala pa rin tayong minomonitor na bagyo or low pressure area sa paligid ng bansa. Meron pa rin aasahang mga pag-ulan, lalo na sa may Bicol Region at Eastern Visayas. Ito po ay dahil pa rin sa shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Affected din po ng shear line ng ilang bahagi pa ng Visayas at ng Mimaropa, kaya ingat po sa banta ng mga pangbaha at pagbuo ng lupa. Samantala, sa natitirang bahagi ng ating bansa, kung dito sa Mindanao may mga localized thunderstorms or pulupulong pagkidlat pagpulog lamang na mararanasan, habang natitirang bahagi ng Luzon, including Metro Manila, isolated light rains o yung mga pulupulong mahinang pag-ulan lamang. Wala na tayong nakataas na gale warning sa alinong baybayin po ng ating bansa. Yan man ang latest malapit sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, magandang hapon po. Magandang hapon, Sir Benny Estareja mula po sa DOST Pag-asa. Ayan ha. Yan ang ating weather, pero syempre dun po sa mga nakararanas na epekto pa rin na shear line, ingat-ingat po tayo. May Mimaropa daw po at Visayas, kanina Bicol Region So, but anyway, sa lahat po ng ating mga kababayan,
na nakararanas po ng mga pag-ulan pa ngayon, ayan, ingat po tayo. Ingat. Napakahalaga po talaga ang pag-iingat. Ano po? Anyway, kahapon po napag-usapan natin ang bahagi ng Bicol Region, lalong-lalo na po ang bayan po ng Ginubatan sa lalawigan ng Albay, sapagkat meron pong mga inilikas, no, na mga residente dahil po dun sa, hindi, actually yung iba dun ay evacuated na ilang families dahil nga po sa pag-alburuto ng Bulkang Mayon, ano, na nagkaroon po ng uson kahapon. So ingat po dun sa mga kababayan natin, lalong-lalo na kung meron po kayong mga problema po, ano, sa lungs ninyo. Ayan, alam niyo naman pagka po nag-aalburuto ang bulkan, nag-ashfall, alam niyo na po, sabi po ng kanilang alkalde kahapon, yung pong medical teams, ano, meron daw na ma-assign dyan at yun ang pwedeng lapitan. Pero sana wag mag-trigger ng grabing karamdaman, ano, dyan po sa ating mga kababayan sa lugar na yan. Anyway, oo, meron na naman palang sunog, no, na naganap dyan sa may Barangay Addition Hills. So kakalungkot naman ito. Meron pong nasugatan pa, no? Doon sa pinakahuling report po ng sunog, meron pong sugatan 4 katao, and then 100 families. Yun pong inasahan na nawala ng tirahan. Siguro hindi pa final ito, but then malaman natin, Block 34, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. So ibang side ng Addition Hills. Ano, sabi po ng Bureau of Fire Protection, ang kanila pong Mandaluyong Operations Chief Fire Inspector Brian Pililia, ayan, itinaas daw sa second alarm, no, yung sunog alas 5:10 ng umaga, no, bago naapula ng alas 6:40. So merong mga minor injuries, ano, na nagkaroon ng minor injuries, and then kawawa naman yung mga aso, pusa na ano, casualty doon. Oo, na-suffocate yung mga aso, mga alagang aso at pusa. Yun. Nagkaroon pa ng nagkaroon ng commotion kasi meron daw inaresto yung mga otoridad, dalawang lalaki na posibleng may kinalaman sa sunog matapos makitaan daw ng kandila. Pero si Kapitan Barangay Addition Hills Chairman Carlito Cernal, meron ding sinasabi na pagsabog, ano, na nangyari. So yun ang iniimbestigahan pa nila, at hindi bababa sa 30 houses yung pong tinupok ng apoy. Pero swerteng hindi nadamay ang Andres, naku, mabuti naman, ang Andres Bonifacio Integrated School, nakatabi lang po nung residential area. Naku, dyan pa nga sila nalikas, di ba? So last month po, natatandaan po ninyo, yung nasunog din yung bahagi ng Barangay Addition Hills na malapit naman sa mga nasunugan din ngayon. Ay naku, ingat po tayo, ha, kasi tayo po ay papasok na next month sa Fire Prevention Month, at meron na naman tayong mga awareness campaign, ano, para po sa lahat, dahil tag-init po ang ating weather na dyan. Sana naman ay wag tayong tawag nito, wag nating makaligtaan, no, na ito pong panahon ng tag-init, talaga pong alam niyo na kung anong nagtitrigger dyan. So siguro panahon na rin para nang sa ganun ay yung patuloy na paalala, at kahit na maging makulit ang ating mga otoridad, sige lang, lalabas sa kalsada para nang sa ganun maiwasan natin, makaiwas tayo sa sunog, lalo na kung napaka mapaminsala, di ba? Oo, dun sa kainitan po ng panahon. Mga kaibigan, oras natin 16 na minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. Babalik po tayo sandali lamang, at mamaya po ay magbibigay daan tayo, no, dun po sa yung milk bank. Alam niyo, napakahalaga ito para po sa mga nanay, no, na kapag ka po nanganak, wala pong gatas na ilalabas, no, mula po sa kanila. So mamaya pag-usapan po natin yan. Oras natin, 16 na minuto makalipas po alas 3 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy MQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy MQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the
better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. RH sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay. Kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 24 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon at sa bahaging ito na ating programa, bigyang daan muna natin isang mahalagang balita. No? Alamin natin, yun daw pong controversial na mamahaling mga sasakyan ng mga Diskaya ay i-display daw po yan ng nanalong bidder. So alamin natin, alam ko interesado kayong makita to eh. Alamin natin mula kay RH29 Boy Gonzales. Kuya Boy G, nakita mo na ba? Oo, Ate May. Nakita mo na? Siyempre, mahal eh. Nagbid ka ba? Hindi ko sumali. Kulang yung pera ko eh. 29 million. Ang ganda niyan na, Kuya Boy G. Ano na nga yung mga sasakyan na yan? Grabe. Andyan ba yung Bentley? Nandiyan ba yung Bentley? Hindi ko makita eh. Alam ko. Pero kanina, yung ipinahayag nga ng Igorot Stone Kingdom Incorporated, siya yung nanalong bidder sa auction na i-display nila ang Rolls-Royce Cullinan at ang payo nito sa kanilang theme park bilang bahagi ng kasaysayan at simbolo ng korupsyon na nagbukas sa publiko na matitinding anomalya sa pamahalaan. Aminado ang bidder na si Pio Velasco, ang CEO ng korporasyon na kahit muna niya nga maranasan ang pagmamaneho ng Rolls-Royce, ngunit nakatuon sila sa pangangalaga ng bahagi ng kasaysayan ng bansa. Ayon kay Velasco, na ngayon lamang sila nakalahok sa auksyon na nalaman lamang nila sa pamamagitan ng social media. Wala pa rin silang katiyakan kung lalo pa sa mga susunod na subasta, lalo na't patataas ang presyo ng mga sakyan. Samantala at kinumpirma din ng Bureau of Customs sa Atenay na kasama sa mga rehistradong bidder ang TV host na si Repillameng, ngunit hindi nakadalo sa auction. Talaga? Kasama siya dun sa dapat ay magbibid. Oo. Ano kaya ibibid ni Kuyang Will yan? Ilang sasakyan yung sinubasta? Siguro mga nasa pa yan na kung di ko nagkakamili. May natira pa rin mga nakaraang bidder. Hindi ko lang alam kung 6 o 8. At yung sasakyan, pero kang talagang ang nag-aantay talaga yung Rolls-Royce 29. Saan nga yung Saan nga yung magandang payong? Yan sa saan? Sa Rolls-Royce? Rolls-Royce. Sinilip mo ba?
Nakita ko na sa araw pa yan at kanina di ko na tinignan. Oo. Yun nga, pero ang Dapat ko yung Boy G, basta sana nagbid ka na rin kahit kulang. Malay mo, ikaw manalo sa bidding. Hindi aabot eh. 100,000 lang. Baka mamaya kagalitan ako. ilang milyon ba? Ilang milyon? Di pa sinasabi? Yung halaga nun, nakalagay na dyan, nasa 29 million. 29 million. 29 million may got. Oh. Ayan. Oo nga. Sarap umupo dyan, Kuya Boy G. Parang siguro pag ikaw nagmamaneho yan, Kuya Boy G, wala na akong masabi. with ano ka na, Kuya Boy G, with chauffeur. Mahal yan. Siguro maraming bahay na yan, maraming sakyan na SUV na pwede mo. Pero ganyan, napaandarin mo yan, mamanehin mo yan sa kalsada, talagang makikita ka talagang mamamangha yung mga kasi dito naman wala pa ako nakitang ganyan na nagmamaneho wala pa ako napansin sa Maynila. Oo, kasi napakamahal. Bihira yan, mga dadaanan yan. Feeling mo Kuya Boy G, pag nakaupo ka dyan, parang di ka nadaan sa kalsadang lubak-lubak. Diba? Pabuti na, yan, nakuha na. At yan yung update natin dyan sa Subasa at so lahat ng perang yan, pagka lahat ng perang yan, pasok sa kaban ng bayan. Automatic yan. Dagdag yan sa mga nakumpiskang mga ari-arian, sasakyan ng pamilya Diskaya. Sige, abangan natin kung sino yung mga titignan ko pag nakita ko yung pangalan mo doon, Kuya Boy G, huwag kang gagamit ng ng representative Kailangan yung totoong pangalan mo, alam ko yung full name mo. Sige ka. Kung may pabili ako dyan, di na ako nagtrabaho sa DCRH. Hindi alam naman namin na mo na lang pastime mo na lang yung ang reportorial. Baka maniwala sila. Paalam ka na? Balik sa'yo, Ate May. Napapasarap yung kwentuhan namin tong si Kuyang Boy G. Maraming salamat, RH29 Boy Gonzales. Kasarap naman kasing umupo dyan. Diba? Try nga natin. Sino kayo oo nga. Yung ilan sasakyan, dami yan Anyway, mga kaibigan, sandali po lamang, standby. Mamaya pag-usapan natin ng Human Milk Bank dyan po sa Quezon City. Sapagat isa din yan sa ating public service partnership nung mga una sa pamamagitan ng ating mga partner Rotarian, kasi ang mga Rotary Clubs, sila din po yung mga pangunahing nagtataguyod ng tinatawag na mga milk bank. Actually, yung mga milk bank na yan ay sa kanila po ay global grant para po dun sa mga hindi nakakaalam. Marami din po, I think ang Quezon City ay baka yan yun baka isa yan sa beneficiary ng Human Milk Bank na ang pangunahin pong nagtataguyod, kasi merong areas of focus ang mga Rotarian na mother and child. So ibig sabihin, isa po yung Human Milk Bank na yan na kanilang inilalagay sa kanilang mga piling ospital para makatulong dun po sa mga nanay na hindi po nakakapag-produce ng unang gatas na iinumin ng kanilang mga anak. Kasi napakahalaga ng gatas ng nanay, di po ba? Sa mga bagong panganak pa lamang. So yan po yun. So nanggagaling din yan dun sa napakarami namang mga nanay na marami pong gatas na iniluluwa. So yan po, alamin natin mamaya at pag-usapan natin. Maganda pong yan para dun sa mga nanay. Sandali lamang, puntahan muna natin ang Tarlac sapagkat ang Civil Service Commission daw po, eto, matutuwa yung mga yung mga centenarian natin. Ayan, si Sophie Tidon ba? Si Professor Sophie Tidon, retired teacher, Sophie Tidon, ang aming veterana sa DCRH Operation Tulong. Sophie, alam ko nanonood ka nakuha mo na ba yung iyong centenarian cash gift? Diba? Teka muna, di ka pa nabalik dito, di pa tayo nakakapag-celebrate dito
So alamin natin ha, ang Civil Service Commission na ipamahagi na daw po yung 100,000 centenarian cash gifts para po dun sa 4 na AITA, no? AITA, dyan po sa Kapas Tarlac na mga centenarian. Ibig sabihin, mga 100 years old na po itong ating mga lolo't lola. Alamin natin, RH25 Grace Sansano sa detalye niyan, Grace. Yes, May. Agarang ipinamahagi ng National Commission of Senior Citizen ang nasa 100,000 pesos na cash gift para sa 4 na mga ITAS centenarian. Ngayong umaga yan na ginanap sa Kapas Event Center sa Tarlac. Bukod sa cash grant, ay iniabot din ng NCSC ang felicitation letter mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang pagbati at pagkilala sa 4 na mga katutubo. Ayon kay NCSC Chairperson at CEO Attorney Maria Mercedesas Gutierrez, naging mabilis ang tugon ng komisyon sa aplikasyon ng mga AITA at alinsunod na rin ito sa Expanded Centenarians Act. At pinasalamatan din niya ang lahat na naging bahagi para agad na maisagawa ang pamamahagi ng cash gift para sa mga kababayan nating katutubo. Kabilang sa mga nabiyayaan ng tig 100,000 piso ang 106 years old na si Lolo Orlando at 105 na si Lola Meeting at sina Rodriguez at Brigedo na may tig 102 years old na. Ayon sa mga recipient, sikreto daw nila ang mahabang buhay at malakas na pangangatawan ay ang araw-araw ng pagkain ng mga halamang ugat. Ito yung mga tulad ng kamote, gabi, saging at gulay. Kaya naman mas malalakas pa ang kanilang katawan at batak daw ang kanilang katawan sa pagtatrabaho. Tiniyak din ng NCSC na mas bibilis pa ang pamamahagi ng kanilang mga cash gift grant para sa mga katutubo. Katuwang na rin ang mga LGU. Mahalaga rin daw na agad na ipagbigay alam sa kanilang mga tanggapan upang maaksyonan ang mga ganitong sitwasyon. Matatanda ang matindi ang naging reaksyon sa social media matapos nga na makita at mag-viral ang pagsasabi nitong mga katutubo na sila rin daw ay nasa 100 years na pero umaasang makakatanggap din sila ng tulong. Dahil dito may inaksyonan agad ito at tinungo ang mga katutubong ito. Oo. So yan, Nakikita natin na Gracia, tignan mo no, yung mga lolo't lola. Para di naman sila mga mukhang 100 years old. Para lang silang mga 70s, 80s, ano, yung mga centenarian na mga katutubo. Pero napakahalaga na merong nagbigay daan para ma-receive nila yung cash gift na yan na nakalaan talaga para sa kanila. Ibig sabihin ang dami pa rin may mga modus din pala para sa hindi marating yung mga ganyan, ano? O tama ka. Lalo na yung mga nakatira sa mga bulubunduking lugar, sa mga bukid-bukid na malayo at dapat yung mga barangay, 'di ba? Ang magi-inform. Pinupuntahan yung mga ating mga kababayan. Correct, lalong-lalo na mga centenarian, napakahalaga nun eh. 'Di ba? Historical value 'yun sa sa lipunan nila. Bakit Tama. Kaya talagang mahalaga yung pinupuntahan sila, agad na ipinaparating sa ating mga kinakaukulan. Sa barangay level pa lang, dapat sila rin yung kumikilos upang iparating yung ganyang sitwasyon. Kasi nakikita natin sila. Itong 4 na mga centenarian natin, again, saan nga yung exact location nila sa sa Kapas? Sila ba yung nasa bulubunduking bahagi? Yes, oo. Yan yung sa Tarlac kasi ang Kapas ang isa sa talagang maraming mga katutubo diyan na naninirahan na ang kinabubuhay nila yung pagtatanim, iba't ibang uri ng mga pananim, tapos ibinababa nila yung mga tinatanim nila, ibinebenta naman sa ibaba na dito sa bahagi ng Tarlac. Nakakatuwa lang tingnan yung mga katutubo. Oo nga eh. Pero meron na tong mga mga PWDs na rin kasi merong nang naka-wheelchair. Yes, naka-wheelchair. Ilan yung naka-wheelchair? 2?
Dalawa. Tapos, pero hindi sila mukhang 100 years old Gracia. Malalakas pa yung kanilang katawan. Mukhang malalakas. Oo. Doon mo makikita Yung kulay lang ng buhok, kaya sila mukhang may edad, pero pag makita mo yung tikas nila, 'di ba? Para hindi mga centenarian eh. At banat din ang mga buto ng mga yan Yes, tama. bilad sa araw. Kaya yung mga bitamina ng katawan at ehersisyo ng katawan, talagang doon na sila tumanda sa ganung gawain. Oo nga. Ayan nakikita nga natin eh. Siguro tuwan-tuwa sila. Naiintindihan ba nila, natatanggap sila ng 100,000 pesos at dapat sa bawat pamilya noon, dapat yun ay ilaan para sa pangangailangan, lalong-lalo na sa kalusugan nila, no? Hindi lang sa Tama. Diba? Tama. Para yun ay ilaan para sa kanila. Just in case na magkasakit sila, meron silang mahuhugot. So yun ang dapat talaga. Napakahalaga niya na sabi nga natin para sa mga lolo't lola natin na nakaabot ng 100 years old, unang-una na asikaso ng barangay nila. Yan, alam nila yan. Alam nila na meron silang tala dyan na pag nag 100 years old na, alam na nila sa record. Dapat ganoon. Para sa ganoon, makatulong sila dun sa mga centenarian na makuha nila at kanila pang magamit habang sila pa malakas. Yung halaga na yan para sa kanila. Wag lang sa pamilya sana, no? Para sa kanila talaga. Tama, May. Ayan. So yun, yung mga kababayan natin na mga centenarian na nasa mga bundok at ang tanging pinapakinggan lang nilang information and radyo. Ayan, kung sa tingin nila at sila ay nasa 100 years na, pwede silang bumaba at makiusap sa kapitbahay na iparating na sila entitled na para sa ganoong ayuda at tulong. Kasi alam mo ba, grasya na ng Panginoong Diyos yan pag naabot ng centenarian. Ako, Grace, sana at umabot tayo ng centenarian. Yung nga lang 75 years sa generation natin, sister, isang biyaya na, di ba? Tama. Ayan. Anyway, congratulations sa ating mga lolo't lola na nakaabot ng 100 years old. Meron na pero doon sa pamilya nila, paggamit yun naman sa kanila yan. Baka mamaya pag-receive niyan bilhan nyo lang ng konting tapos wala na. Di ba? Dapat talaga, imo-monitor. Andyan papapel din dapat ang trabaho ng DSWD para i-monitor yung kanilang tinanggap. Sa kanila ba talaga napupunta? Lalo na, yung mga yan siyempre meron ng mga sakit. Okay, maraming salamat, Grace. Okay, so yan May, ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace Sansano. Oras natin mga kaibigan, 39 na minuto na po tayo makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Kala, amoy good vibes.
ever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado!
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa AC. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin mga kaibigan, 10 minuto na lamang po at 4:00 na tayo ng hapon at tuloy-tuloy po tayo bago sa ating pong, nakaredy na kayo dyan. Yan, mag-ready po kayo ha. Tumutok na po kayo, nakatutok na po ba kayo sa DZRH? Ayan, buksan po inyong mga television, yung mga nakatutok sa atin ngayon ha, at lakasan po ang inyong radyo. Dahil baka kayo na po yung susunod na makatatanggap ng maagang pamasko ng DZRH ha. Kasama po ang MX3 diba? Pamasko agad. Gusto nyo ba yan? Ayan, sige po. Antabayanan po ninyo ha. Mamaya, ang location natin, Barangay Olympia, Makati City. Ayan, baka nakikita-kita nyo na dyan si RH27, si Noche Kakas. Dahil mamimigay po siya ng tumataginting na 1,000 pesos at MX3
package. Kaya standby lang po kayo. Uy, alam niyo ba, napapag-usapan yung pong pangamba na baka lalo pang madagdagan, ano? Yung mahigit 165,000 na mga classroom shortage sa ating bansa pagsapit po ng 2028. Aba, teka lang. Akala ko ito'y na-address na ng paunti-unti. Bakit mayroong mga pangamba na lumobo pa? No? Lumobo pa dito sa number na mahigit 165,000. Kasi yan daw yung lumalabas. Sabi nung dun sa Second Congressional Commission on Education, no, yung EDCOM, kasi baka daw ang Department of Education kaharapin niya yung matinding problema, yung replacement challenge. Dahil po sa mga silid-aralan na hindi naligtas gamitin sa susunod na 2 taon. Teka, oo nga no. Kasi mula daw dun sa 329,000 school buildings sa ating pong bansa, nasa 122,000 na dyan ang lumagpas sa standard na 25-year design life. Naku, dapat pala na-address na yan ngayon. No? At 51,000 daw dyan, abot na sa 50 years old pagdating po ng year 2028. O baka nakakaligtaan yan, ha? So, dapat po, napakahalaga po niyan, lalong-lalo na, di ba, meron tayong pinangangambahan na the big one. So, pinag-uusapan po natin dito, mga school buildings. So, dapat yung bawat eskwelahan, alamin nyo na yan at pag-usapan, no? Talakayin. Oo, sabi po ng EDCOM 2, kailangan daw mapalitan na po yung mga yan dahil sa structural risk at magiging banta po yan sa kaligtasan ng mga guro at ng mga estudyante. Magandang pag-usapan yan sa ating programa. Anyway, eto na. Nakatutok na po ba kayo? Punta na tayo sa... Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa Deezer H Radio, Deezer H TV at Deezer H Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa Deezer H, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ayan na. Puntahan na natin sa Barangay Olympia, Makati City. Meron ka na bang nahuli para inaresto? Alamin natin si RH27, Noche Kakas. Noche, magandang hapon. Yes, magandang afternoon May. Merong nakapagsabi sa atin na itong bahay nito dito sa may Barangay Olympia ay palagi daw suking-suki na pinapanood tayo sa TV ang DCRH. Alamin na natin kung totoo nga ba yung Topo! Tingnan natin. Topo! Yan. Tingnan na natin yung minutes. Wala bang doorbell? Wala bang doorbell? Wala Walang doorbell. Baka mamaya. Oo, sa bagay, oras ng siesta. Oh. Magandang hapon po sa DCRH po. Malakas sa promo. Si tatay. Totoo po ba na kayo po ay nakikinig ng DCRH, nanonood ng DCRH? Opo. Yan. Paano kayo? Anong sa cable or sa anong cable? Sky cable po, 129. Ayan. Pwede ba kaming pumasok, tatay, para malaman namin kung talagang totoo yung sinabi ng iyong mga kapitbahay. Pasukin natin yung yun si tatay, bahay. Laki ng bahay ni tatay. Laki eh. Ano to eh? Lumang Oo, pero ang ganda ha. Bahay. Ayan pati si nanay Magandang hapon po, nanay. Ayan. Ayun nga, ayan. Pasok ka. Ayan na nga. Totoo nga. Ayan. Oh, ganda ng bahay. Ayun nakikita ko. Ano ba? Nakikita ko Hi po. Magandang hapon. Sabihin natin. Ano po pangalan nila, tatay? Ano po pangalan nila? Tawag po sa palayo ko po Boy Kanda. Okay. Matagal na po kayo suki ng DCRH? Matagal na. Yan na. Panahira pa. Okay.
Oh, tapos sino mga kasama mo dito? Sa bahay? Ang misis ko. Oo. Oo. Yan, ang daming bilang ah. Okay, puro malaki yung bahay niyo, tatay, ha? Patagal ko pa yun. Okay. Dahil suki-suki ka ng DCRH sa tatay, sa pamamagitan ng manonood. Meron ka rin palang radyo, no? Meron ba? Meron pong transistor right now. Galing. Buhay pa. Buhay po, pero may amo na. Oh, wow, galing naman kuya. Galing dahil dyan. Oo. Bigay mo na. Yan, si Miss May Binauhan. Bibigyan ka ni Miss May Binauhan ng 1,000. Ibigay mo na yan. 1,000 pesos. Ayan, pesos. Dahil dagdagan mo pa yan. Iba ang DCRH, oo. Iba ang DCRH kapag nagmahal sa mga tagapakinig, tagapanood. Bibigyan ka pa namin ng, hulaan mo. MX3. Yun si MX3 yun na. Ang gift pack natin sa MX3. Suki-suki na DCRH. Alam niya kung ano yung mga ipinamimigay natin. Ayan, tama. Sige. Package siya. Ayan, tatay, inumin niyo po yan, ha? At yung 1,000 na pesos, huwag mo pang sugal yun, ha? Huwag mo ipang scatter. Malaki tulong, okay? Okay, sa ating mga suki, para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 na pesos, manatiling nakatutok sa DZRH, malay niyo naman, kayo ang susunod na winner o maswerte sa DZRH Malakas promo kasama ang MX3. Ayan. Dahil dito sa MX3, dito ako, Philip. Ayan. Okay, tatay, maraming salamat. Ako naman si RH Representative para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Kaway-kaway sa mga tatay at nanay na nandyan, ha? Kaway-kaway. Ayan, maraming salamat. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Ayan na. Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Kring-kring na. Meron na yata. Ayan na. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Hello po. Anong pangalan? Christina Peng po from Quezon City. Wow, from Quezon City. Oo. Nakakatuwa naman, ano? Gusto mo bang manalo ng 500 pesos, Ate Christina? Yes po. Yes, eto na. Para sa 500 pesos, sagutin mo lang ang ating tanong. Ano ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas? Una sa Pilipinas, una sa Pilipino, DZRH. Yay! Congratulations! Dahil dyan, nanalo ka Ate Christina ng 500 pesos. Ayan, wag ibababa ha ang telepono para malaman natin. Sandali, standby lang Ate Christina. Congratulations sa ating winner, Ate Christina Pehi mula po sa Quezon City. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Maraming salamat. Sino ba ating mga practicumer na nandyan? Anong school ba yan? Maraming salamat kay Aiza Gabriel at kay Don Carlos Bagtas at syempre kay Jeric at Jeric Barreto. Sino kasama mo, Jeric? Si Melvin Donato. At syempre sa RHTV, makibigyan ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lacaideo Magkalma at Miss Thea Petro Corpus sa programang Break Time. Oras natin, ganap na pong 4:00 ng hapon. This time check is brought